Okay, so nag-ayos, nag-ayos ng buhok. O kasi pag hindi ko siya plinat ng ganyan, para akong lilipad, ganon. Okay? So hello my dear Libra, hello my dear. This is going to be your first 15 days of October. This is from October 1 hanggang October 15, of course, 2025. And this is a general reading. So, reminder, my dear, na ang gagawin natin today ay, ano daw? Ang gagawin natin ngayon ay general reading, so hindi to 100% na mag-resonate para sa ating lahat. So, please, my dear, lower your expectation pagdating po sa mga general reading. Okay? And for any inquiry about po sa private reading, magpa-book, mag-inquire na sa description box down below, my dear, yung link ng Facebook page, WhatsApp number, nandun din yung GCash number ko, di ba, para sa mga gustong magpaabot ng konting love, konting offering, di ba, very much appreciated. Thank you so much po in advance, okay? Kasi, basta wag mo na ipaliwanag. Sa mga gusto lang naman, okay? So may mga extra, okay? So, let's go tayo, my dear Libra. Let's go. Silipin natin, my dear, kung anong meron sa yung first 15 days of October. Okay? So, mag-start tayo. Diamond spread. Kunin natin yung energy ng money and then love. Yung pasok sa'yo, my dear, sa first 15 days of October. Kung ano yung pasok ng money and then ng love. Yung energy mo, anong binabalance ng energy mo. Yung heart mo, anong binabalance ng heart mo, and kung ano yung mga upcoming pa na posibleng dumating, mga eksena, my dear, okay? So, tingnan natin. My dear Libra, let me see. Start tayo sa iyong kadatungan. Kaperahan, dear. Okay, doon muna tayo. Ano yung energy mo para sa first 15 days of October? Energy pala ng first 15 days of October para sa yung money area. Okay, money area, Libra, okay? We have here the energy of the temperance, dear, okay? So, sa energy ng temperance, ang nakukuha ko dito is more on parang balancing. Definitely, parang may problem sa usapin ng financial meron. Hindi naman to lalabas pag okay yung usapin ng pinansyal. So, parang sinasabi ng first 15 days of October para sa'yo, my dear Libra, na parang just balance it. Okay, balansehin mo lang talaga, my dear, yung mga bagay-bagay, and ginaguaranteed ng card na to that you will be okay, you will be fine, okay? Yung parang hindi ka na-overwhelm ng iyong thinking, hindi ka nagne-negative thoughts, and then yung emotion din, my dear, is hindi din na-overwhelm. Dapat balance yan, my dear, sa first 15 days ng October, kasi pag lumalabas to, there's a tendency, my dear, na baka mag-overthink ka sa area ng financial. There's a tendency din, my dear, na baka ma-overwhelm ka ng iyong emotional. So, temperance is energy ng balancing. Kung meron ka mga bagay na gusto mong mangyari connected sa energy ng financial, you need to balance it. Okay? Balancehin lang po natin. Okay? So, let's go na tayo, my dear, sa yung kapuso-pusuan. Okay? And medyo iaano ko to, my dear, na hindi ko lang to ini-specific lang sa area lang ng relationship. Kasi may mga nanonood dito na wala namang karelasyon. Okay? So, it depends on your situation. Basta connected sa energy ng heart. Okay? Basta connected sa energy ng heart. Itong susunod na card na to is connected doon. Okay? So, tingnan natin. Libra, we have here the energy of the Six of Pentacles, okay? Balance din, okay? Kasi kung makikita mo dyan, nagbabalance din siya. Is more on, yung overall, my dear, na energy pag kinumbine mo, is more on balancing. Nagbabalance sa love, nagbabalance din sa career, okay? So, giving love, giving attention, okay? Being attentive, okay? Yung pagiging hands-on mo sa mga mahal mo sa buhay, yung mga gano'n, you need to be very, very balanced, okay? Lalo na meron kang problema sa usapin ng pinansyal, kumbaga, hindi mo talaga may sasagad, my dear, yung sarili mo ng 100% sa energy ng pag-help, ng love, parang gano'n. So, you need to be, okay? Kung makikita mo yung dalawang card dito, okay, ayan siya. Okay, balance siya sa love and then sa career. Career and love. Okay? So, teka lang. Kamutin ko lang yung ilong ko. Ayan. Merong Makate. Okay?
Sabi nila may di ba may kasabihan, di ba? Pag Makati daw ang ilong, may mamamatay na Chinese. Wag naman. Okay. Oo, naririnig ko yan sa nanay ko, naririnig ko yan. Okay, so let's go na tayo. Next card natin will be your energy. Okay? Pagsampa ng first 15 days of October, ano yung nasa mind mo? Okay? Tingnan natin, dear. Libra. What is the possible? And excuse me sa aking malalaking mga brazo. Ang init kasi. Okay. We have here the energy of the Hierophant. Okay. Okay naman siya. This is connected sa energy ng spiritual awakening. Okay? Hierophant, spiritual awakening. Teka ha, kunin ko yung dalawang binabalance niya. Okay? Kasi hindi ko siya maano eh. More on spiritual awakening. There is a tendency na sa mga araw na to, you are receiving messages galing sa ating Hierophant, spiritual message. Posible ha, pero kunin ko yung dalawang binabalance niya. Possible. Okay? Pagiging stubborn. Okay? I can feel, my dear, na there's a tendency na ma-realize mo, my dear, yung consequence ng pagiging matigas ng ulo mo. Yun ang nakukuha ko over here. Pero in a very nice way. Hindi siya in a bad way kasi lahat naman tayo, di ba? Ako, matigas din ang ulo ko minsan. Pero, mayroong kasing time, mayroong kasing period na parang yun yung minumulto tayo or parang hinahunting tayo na, ay sana hindi ko ginawa to, sana hindi ko, yung mga ganon, yun na nakukuha ko. So, there's a tendency, my dear, na connected sa pagiging stubborn mo or pagiging matigas ng ulo mo, okay, ang parang nag-aano, my dear, sa'yo sa mga araw na ito, okay? So, tingnan natin. Left and right ng ating Hierophant. Let me see what is going on. Ano yung binabalance? Okay, we have here. Okay, dalawang card. Okay, tama nga ako. Ayan o. Yung mga, kasi stuck ang Four of Cups eh. Pero kasama nga dito is the Empress. Okay? Energy ng growth. So, at the same time, pasabihin natin parang pagsisisi. Parang nagsisisi ka, sana hindi ko na lang ganito, sana hindi, may mga ganon. Okay, sa first 15 days of October, meron mga regrets. Let us just call it regrets sa mga bagay na ginawa mo nitong mga previous days, previous months, may mga ganon, okay. But sa energy kasi ng Empress, this is energy maliban sa energy ng pregnancy, okay, which is hindi ko naman nakukuha as of this moment na energy ng growth, energy na parang you need to learn from that situation. Okay, kasi parang hindi mo naman malalaman na ay mali pala to or mainit pala to or hindi pala to tama hanggang hindi mo ma-experience. So, there's a tendency, may posibilidad, my dear Libra, na you need to balance itong nangyayari sa mind mo. Ngayon na hindi ka masyadong, remember, meron kang balancing of emotion. Hindi ka dapat sa energy ng financial and sa energy ng love. More on balance siya. So, dapat hindi ka ma-overwhelm na meron kang ginawa na isang bagay and parang hindi mo nagugustuhan yung outcome nung ginawa mo na yon. Parang ganon. Okay? Parang, let us say, gusto mong i-rewind. Parang ganun. Kung pwede ko lang i-rewind, pwede ko lang ibalik. Parang ganun ang nakukuha ko na energy dito, my dear. Pero to the point na that is the Hierophant sa bandang itaas natin dyan, that is connected sa energy ng spiritual awakening. Kailangan mong pagdaanan tong area na to for you to mas madali kong ipaliwanag ng ganito eh. Kailangan mong pagdaanan to para hindi mo na ulitin. Kasi di ba syempre pag napaso ka, pag masakit, pag mahapdi, pag masakit, makirot, kung ano man yung nararamdaman mo na something dyan inside, magiging parang magiging warning yan sa'yo na, nangyari na sa'yo yan noon, wag mo nang ulitin. So, I think yun yung pinaka-highlight nitong, I just think kasi first natin yan first base ng card natin. So, I think yun yung pinaka, dito, my dear, na although nararamdaman mo siya sa first 15 days of October, na parang mali yung ginawa ko na yun, hindi dapat ganito, hindi dapat ganyan, hindi dapat ganun. Pero it's okay. Kasi, di ba, may chance pa naman para maayos mo yung mga dapat
maayos. Okay? So, babad tayo sa area na yon. Okay? So, let's go tayo sa heart mo, my dear. Let's go tayo sa area ng iyong heart. Let me see. Heart ng ating my dear Libra, what is going on inside your heart? First 15 days of October. We have here the Page of Cups. Okay? Nice, because you're trying to control this emotion, okay? So, nandun siya. May something. May mga bagay ka na gusto mong gawin. Pero, I think parang hindi pa kaya, okay? Tingnan natin, yung binabalance ng heart, kasi ang page is more on parang controlling, para kang nagpipigil. Kumbaga para kang galit, pero para kang nagpipigil, okay? Parang meron kang bagay na hindi mo gusto, pero, di ba? Okay, wait. Let me see. Okay, we have here the 5 of Wands. Okay, see, gusto mo magalit. Actually, gusto mo magalit. Gusto mo magalit sa, posibleng sa sarili mo, sa ibang tao, meron kang gustong sisihin, meron kang gustong, alam mo yon, lalo na sa usapin ng pinansyal. Parang meron kang gustong sisihin kung bakit nagkakaganito yung flow ng iyong life. Parang meron kang gustong ipaglaban. But, nagtitimpi ka, nagpipigil ka over here, okay? Uy. Wait a minute. Malapit na tayo matapos. Energy ng Queen of Pentacles. Troubleshooting. So, sabi ko nga, balance lang yun sa love, balance lang yun sa financial. Too much love. For some of you, parang nag-aano din kayo sa sobrang pagmamahal. Parang, meron din kayong mga regrets sa sobrang love. Sobrang love sa family, sobrang love sa friends. Parang, and at the same time, pangit man pakinggan, my dear Libra, parang gusto mong isumbat na kaya ako nagkakaganito kasi may something na nangyayari sa'yo. May something na hindi mo nagugustuhan what is happening. And at the same time, parang gusto mong magsalita. Yun ang nakukuha ko talaga. Parang meron kang gustong sabihin pero hindi mo siya masabi-sabi. Okay? Pero once again, ang pinaka-point nito, my dear, this is additional knowledge, additional experience, sabihin natin sa iyo, my dear. Kaya lang siya masakit kasi I can feel, my dear, na parang you give a lot, parang meron kang ibinigay na dapat hindi mo na ibinigay. Parang gano'n na nakukuha ko. And ngayon para kang nag-i-struggle, parang meron kang pinagdadaanan and yon, parang mag-isa mo siyang hinaharap. Yun na nakukuha ko, my dear. Okay? Last 3 cards tayo, dear. Last 3 cards. Basta balance mo lang, my dear. Huwag ka masyadong ma-overwhelm ng iniisip mo. May mga bagay ka na gusto mong gawin na hindi pa napapanahon. So, in divine timing and perfect time, mangyayari din yon. Sa energy ng love, this is the time din, my dear, na pag-aralan mo kung paano talaga mag-control ng pagbibigay ng pagmamahal, na wag sobra, na wag, alam mo yon. Basta, kasi balance siya. Like, especially kung it's more on giving, sharing, okay, ganon. Kailangan, moderate lang tayo. Kasi medyo stuck ka talaga, dear. As in, super stuck ka talaga emotionally. Okay? More on emotion. Actually, sumusumpong din yung mind. Okay? We have here the 5 of Swords. See? This is, yung mind mo may gustong sabihin. Okay? Pero yung emotion mo talagang, kaya there's a tendency, my dear, ang first 15 days of October, may time na nag-overthink ka, may time na very emotional ka. No? Para kang ilaw, on and off ka talaga, my dear, first 15 days of October. Minsan lamang to. Ganon. Okay? Para may mga gusto kang sabihin. Ang lakas ng energy na parang sa pera. Something like sa pera. Parang ganon. Parang may gusto kang kausapin na tao. Parang may gusto kang wah! Parang ganon. May gusto, wah! Parang ganon. Okay? So, let me see, dear. Last 2 cards tayo, and then closing remark na tayo, my dear. Tingnan natin, ano pa kaya to? We have here the 3 of Wands, but eventually, you will move forward, okay? You will move forward, okay? Makaka-move on ka daw dito sa area na to. Yun lang, just a warning, there's a tendency na, ayun, medyo ma-overwhelm ka nga ng mga bagay-bagay. Bottom deck of the card, last card natin is the energy of the Moon card. Energy ng pagod, sadness, stress,
you want to get out sa isang sitwasyon pero it's not yet time. Wag mong pilitin, wag mong puwersahin. Darating yung tamang oras, my dear, makakaalis ka rin dyan. The Nine of Cups, konting pressure cooker talaga sa mga bagay na gusto mong mangyari because you are actually expecting siguro, my dear, na mga by this time, sa mga oras na to, sa mga panahon na to is baka, di ba, supposed to be nandito na tong mga bagay na to at nangyayari na tong mga bagay na to. Once again, bago tayo mag-closing, may nilabas ka rin na something and then hindi mo nagustuhan yung result. Posibleng sa area ng love, you give love, sa area ng pera or something like that. And then ngayon parang nakikita mo, my dear, na dapat hindi ko ginawa yun. Dapat hindi ko, may ganun na area, my dear, okay? So, my dear Libra, ito ang iyong reading, okay? Ang iyong general reading para sa iyong first 15 days of October. Somehow, my dear, kung nagustuhan mo ang ating reading, don't forget na mag-subscribe. I-click, my dear, ang notification bell para ma-update ka every time na meron tayong mga bagong upload. And free to like, free to share, free to comment sa lahat po ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming salamat po, and until next time, bye-bye! Thank you, my dear!